Hello guys! Welcome to my YouTube channel, and for today's video, hindi ako nakakuha ng bank certificate at ang laki ng problema ko ngayon. Hello guys! Welcome to my YouTube channel again. At ngayon, pag-uusapan natin kung paano ba tayo mag-a-apply ng bank certificate clearance sa SNB and paano tayo magpapa-close ng account. Actually guys, ito, ginagawa to dun sa mga gusto mag-exit, gustong mag-transfer ng bangko. Pero for my personal reason, kaya kailangan ko itong gawin is mag-exit ako. So may mga procedure tayo guys na dapat gawin bago tayo magpa-close ng account at bago tayo mag-exit ng Saudi Arabia. Kaya sa may mga Saudi National Bank, ito yung mga dapat nyong gawin pag pupunta kayo sa bank. Una, dapat dala nyo yung ICAMA number nyo or yung ICAMA ID nyo kasi kailangan yan na hihingi ng teller doon. Kailangan valid and hindi expired ang ICAMA nyo. Very important guys na kung meron kayo SNB Bank is kailangan nyo ipa-close siya bago kayo mag-exit. First, dapat walang laman yung bangko nyo, naubos nyo na or napadala nyo na. Dapat meron nga kayong ICAMA. Pangatlo, dapat personal kayong pupunta sa mga branches. Kahit sa ang branch ng SNB, pwede kayo mag-apply or magpa-close ng account and pwede kayo mag-apply ng bank certificate. Isa sa mahalaga guys, na isang sa pagkakamali ko that time is kung kailangan nyo ng bank certificate, dapat yun muna ang i-process nyo. Dapat yun yung sisiguraduhin nyo magawa muna ni teller. Grabe guys yung nangyari sa akin. Dun sa teller na pinuntahan ko, ang sabi ko, kailangan ko ng bank certificate kasi mag-exit ako at magko-close ako ng account. Unfortunately guys, hindi niya naintindihan pala yung instruction. Ang ginawa nitong teller, close niya yung account. And then, that time, na-close niya naman. So, ang sabi ko, that time, nasa na yung bank certificate? And unfortunately, hindi na pala pwede yon i-apply pag na-close na yung account. So, syempre, ako gusto ko ng guarantee na meron talaga akong certificate. So, ang sabi ko, kailangan ko talaga ng certificate. So, ang nangyari, may meron sila mga pina-fill outan sa akin ng mga papel. And, bumalik ako the following day. So, sa pag-apply ng bank certificate clearance, kailangan lang ng ICAMA. I-check nila sa system kung wala kang utang, wala kang pending payments, wala kang mga personal finances na kinuha sa bangko. I-issue nila yun sa'yo within that day sana. Kaso nga yun sa akin, on my case, dahil na-close nila yung account ko, hindi nila ma-apply. So, kailangan nilang i-reactivate yung account para mag-request ng certificate ng bank clearance. Pero, yung pagre-reactive ng account, hindi yun ibig sabihin na pwede ulit ako mag-transact sa bank ko. I-open lang nila, pero yung mga transaction like sending money or yung pagre-receive ng money, hindi na siya parang sabihin na lang natin na in-open pero wala na siya totally used para lang makuha lang yung bank certificate. And then the following day, nakuha ko naman yung bank certificate ko and close na nila yung account ko doon. So, kailangan medyo kayo sa pagpapakipag-usap sa kanila. Talagang i-emphasize mo, sister, kailangan kunin ko muna yung bank certificate ko bago mo i-close yung account. Imagine guys, kung aalis na kayo kinabukasan, wala kayong makukuha bank certificate. Disclaimer lang pala. So, about dun sa bank certificate, kailangan yun talaga, as in kailangan yun, hindi lang sa mag-exit, pati dun sa mga lilipat ng mga bangko. So, napakahalaga na kunin nyo siya. Kung may magtatanong na kailangan ba is online, I suggest pumunta kayo sa any branch para ma-process. Tumawag ako sa customer service nila, ang suggestion nila is pumunta ako sa mismo personal sa bangko. So, ayun guys, finally nakuha ko na may bank certificate ko nung kinabukasan. And then, totally talagang sobrang
ayos yung pakiramdam ko kasi kala ko hindi na ako makakakuha. At buti na lang pala, meron pa akong remaining days bago yung flight. Yun lang guys, so follow lang natin yung mga process na yon and learn from my experience na nangyari sa akin. So talaga ng totally yung proper communication sa kanila kasi nga hindi nga basta-basta magpa-open ng bangko. Buti na lang din talaga na na-admit niya na siguro mali niya. Alam ko na alam niya na sinabi ko yun. Siguro totally na absent-minded siya or na busy siya or hindi siya nakafocus. Kaya hindi siya hindi siya nakipagtalo. Hindi rin naman ako nakipagtalo. And sabi niya gagawa niya raw ng paraan. So yun, the following day, inantay lang namin and na-receive ko na yun. So yun lang for today's video. And kung meron kayong mga suggestion, comment na gusto nyo idagdag sa video na to, feel free po kayo sa aking comment. And thank you po sa lahat na nag-subscribe. Rin po sa mga videos na pinapanood nyo po. Nakikita ko po lahat ng comment nyo. Hindi ko lang po agad-agad lahat masagot. Pero thank you po sa inyo lang. Thank you so much again. And don't forget po sa mga bago po dito sa akin. Kindly subscribe on my channel, K-Station. And kindly like if nagustuhan nyo po itong video na to. And you can comment also on my comment box. Thank you. God bless you guys. Bye.